Masayang mga tatay. Sa lahat ng tatay, masaya kayo. So, salamat sa Panginoon at patuloy akong sumusubok ng series at itong Joshua nga po ang ating sinubukan. No? At binasa po kanina yung ating parallel passage, which is Hebrews 11 and verse 31, na nagha-highlight po ng pananampalataya ni Rahab. Na kung isipin po natin, isang prostitute na naligtas from Jericho's destruction. Na? And the reason is her faith. Yung faith niya ay pinakita niya sa pamamagitan ng protekta niya sa espiya, yung dalawang espiya ng Israel. At alam niyo po, ang kwento ni Rahab ay nagpakita ng biyaya ng Diyos ay para sa lahat. It proves that true faith is always demonstrated by action and obedience. Now, faith is always demonstrated by action and obedience. At ganun din naman, yung karanasan ni Rahab, alam natin, naglalarawan ito, that sinners is beyond the reach of salvation. Walang problema o walang malaking kasalanan na hindi kayang abutin ng Diyos para sa kaligtasan. So, pinamagatan ko po itong ating pag-uusapan, faith under cover, covenant of grace. So, dito natin mapapansin, gusto kong maisip natin habang nagdi-discuss tayo, that ang kaligtasan na dito na naranasan ni Rahab sa Jericho ay nagpasimula not with the spies. Hindi ito nagsimula dahil sa mga espiya, no? But ito'y nagsimula with a simple woman who believed in God of Israel. Si Rahab po is a picture of grace. Before siya naging disciple. She was saved before she became a disciple. No? At alam natin, dito sa istoryang ito ay prominent ang scarlet cord. No? Scarlet cord, which of course, naglalarawan sa ating Panginoon Kristo. No? So ito yung ating titingnan. Last time po, ang ating pinag-usapan, pinamagatan ni a step of faith. At nag-discuss tayo ng tatlong puntos doon sa ating discussion, na pinakita natin na the command is not only for Joshua as a leader, but for the whole community of Israelites, of Israel. No? Na pinupunto natin na ang nais ng Diyos ay kumilos maging ang community sa mga pagkakataon na yon. Then pinakita natin that obedience is with covenant condition. May mga condition na pinakita natin, yung tinatawag natin the covenantal solidarity, yung pagkakaisa, the agreement of the community when it comes to pagsunod nila sa Diyos, no? There is a covenant grace, although it is personal rest, pero ang corporate responsibility ay hindi pwedeng pabayaan. Sabi natin corporate responsibility, hindi pwedeng ako lang. Dapat tayo-tayo, walang iwanan. No? Pinakikita natin. At yung boldness is obedience and it is not rebellion. Na pinakita natin na tunay na katapangan is submission to leaders who obey God's word. Kailangan sinusundan natin yung mga leaders na ang sinusunod ay ang salita ng Diyos. And we concluded last time that Christ crossed the Jordan of death so that they can enter the true rest.
Pumasok ang ating Panginoon Kristo sa kamatayan para tayo makaranas ng tunay na kapahingahan. Ngayon, faith under cover, the covenant of grace, and verses 1 to 7, na binasa kanina po yung ating teksto. At gusto kong himayin natin ito at titingnan natin ang 3 puntos na nais kong pag-usapan. Una, God's mission always goes first. God's mission always goes first. Ang pangalawa, grace comes to the undeserving. And thirdly, faith always involves risk. So ito po yung ating pag-uusapan. At titingnan natin ang mga ito, ang mga bagay nito as we discuss, at alamin natin ano ba ang mga itinuturo nito sa atin? Ano ba ang ating matututunan? Ano ba ang dapat nating isakatuparan sa ating mga pamumuhay bilang mga mananampalataya at bilang mga nag-aalinlangan pa na makiiugnayan sarili sa ating Panginoon Kristo? So titingnan po natin, God's mission always goes first. In verse 1, ang sabi ng chapter 2 verse 1, and Joshua, the son of Nun, sent 2 men secretly from Shittim as spies, saying, go, view the land, especially Jericho. And they went and came into the house of a prostitute, whose name was Rahab, and lodged there. So mapapansin natin dito sa talatang ito, bago kumilos ang mga Israelita, kumikilos na ang Diyos. Bago kumilos ang community of the Israelites, God was already moving. Gumagawa na. Bakit ko po sinasabi ganon? Mapapansin natin yung 2 espiya, isinugo ni Joshua. Pumunta kayo, tiktikan ninyo ang Kanaan. Lalo na yung Jericho. Dahil itong Jericho is fenced city ng Kanaan. No? So, tiktikan ninyo. Pero makikita natin, although si Joshua ang nagsugo sa mga spies, pero ang totoo nito, ang Diyos mismo ang nagsugo nito. It was God who sent the spies. Kung ating isipin, bakit ko po sinabi? Bakit? Yung mga espiya, doon humantong sa bahay ni Rahab. Para nakaplano na saan sila mapupunta. Bakit hindi sila napunta sa ibang bahay? Bakit kay Rahab? Bakit kay Rahab na isang prostitute? Na isang outcast? Na isang kalaban nila? Na makikita natin. At mapapansin natin na sa kabila na si Rahab ay isang marumi, na mayroong nakaraang marumi, itinuturing na outcast ng lipunan. Ngunit mapapansin natin, ginamit siya ng Diyos para sa misyon. He was used by God para matupad yung kanyang plano. So ibig sabihin, ang talagang nagpadala ng mga spies, although si Joshua nag-utos, ang Diyos mismo. At doon sila humangga sa bahay ni Rahab. Na parang pinaalalahanan tayo na walang taong napakasama, walang taong napakamakasalanan na hindi kayang mapatawad o hindi magamit ng Diyos para sa kanyang mga plano. Kahit gaano kalaking kasalanan mo. Pag ginusto ng Diyos, pinlano ng Diyos, at pinili ka ng Diyos, magagamit ka niya sa kanyang kaparaanan. And that happens to Rahab. A prostitute, an outcast, ginamit ng Diyos para sa kanyang plano. Na, ibig lamang sabihin, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. So maliwanag nating makikita yan in the experience of Rahab. So makikita natin dito, alam niyo po, na
pinadarama rito yung hindi matanggihang biyaya ng Diyos. That irresistible grace na naranasan ni Rahab. It was experienced by Rahab. Sa madaling salita, ang Diyos ay naghahanap. Hinahanap ng Diyos yung kanyang mga tao even inside the enemy city. Kalaban niya. Kalaban ng Diyos. Kalaban ng bayang Israel ang Kanaan. Pero ang Diyos, alam niya na may tao siya sa lugar na yan at ito yung hinahanap ng Diyos. And it was Rahab. So, ibig nating sabihin, hindi hadlang ang nakaraan. Hindi hadlang ang iyong nakaraan para maging bahagi ka sa plano ng Diyos. Si Rahab na isang prostitute, ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, ginamit siya ng Diyos para sa napakahalagang misyon na ito. Alam nating misyon na kunin ng mga Israelita ang lupain ito para pagparti-partihan. That was the mission. At ginamit si Rahab. Parang ang Diyos talaga pumipili. Napili ang isang marumi, makasalanan, outcast na Rahab. Na parang naalala ko yung sinasabi natin pa ni si Christ in John 15:16. Hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. At pinili niya si Rahab sa dami ng mga tao dyan sa Jericho. Ang isang prostitute ang pinili niya. Kaya makikita natin, nagsugo ang ating Panginoon Kristo para abutin ang mga makasalanan before we believe. Naalala ko yung sarili natin eh. Nagsugo na ang Panginoon. Before we believe, Jesus Christ sent already. Sent by the Father para iligtas sa mga makasalanan. Before we believe. Kaya tayo tinawag ng Diyos, hindi dahil may pananampalataya na tayo eh. We experience the grace of God before na tayo naging mabuti. At ito'y naranasan ni Rahab. So ang ibig kong sabihin, kung ang Diyos ang nagplano at gumamit siya ng mga tao, naisip ko yung gawain ng iglesia when it comes to evangelism. Isipin natin, evangelism is not our work. Hindi ito gawain ng iglesia na masasabi natin, iglesia ang may pakana, iglesia ang may plano ng evangelism. No! The church is joining the work that God has been doing. Ang evangelism, trabaho ng Diyos. Ang church ay naki-join lang sa gawain ng Panginoon. It was not a work of the church. Ibig sabihin, hindi ito something na pinasimulan ng iglesia. Tayo ay nakibahagi lang sa misyon na pinasimulan ng Diyos. Ginawa na ng Diyos. So, madaling sabi, sa lahat ng nararanasan natin, gawa ng Diyos. Yung kanyang biyaya na pinaranas niya rito kay Rahab. Pangalawang mapapansin natin, in verses 2 to 4, ang sabi dito, and it was told to the king of Jericho, behold, men of Israel have come here tonight to search out the land. Then the king of Jericho sent to Rahab, saying, bring out the men who have come to you, who entered your house, for they have come to search out all the land. 4. But the woman had taken the 2 men and hidden them. And she said, true, the men came to me, but I did not know where they were from. Totoo, nagpunta sila sa akin, kung hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Sabi ni Rahab. So maliwanag dito, ang biyaya ng Diyos
ay nararanasan ng mga hindi karapat-dapat. Grace comes to the undeserving. So, titingnan natin. Pansinin natin uli, verse 3. Nung mabalitaan ng hari ng Jericho na mayroong dumating na mga espiya, pumunta siya kay Rahab. Ang sabi niya, bring out the men. Ilabas mo yung mga tao dyan. Pero kung iparaphrase ko, ilabas mo yung mga nandyan na alam namin nandyan sa bahay mo. Ilabas mo na yung mga yan. Kalaban yan. Anong sinabi ni Rahab? Tama, nandito sila, nagpunta sila rito. Pero hindi ko alam kung taga saan sila. Pero ang totoo, tinago niya na. Tinago niya yung dalawang espiya. And Rahab lied. Na-imagine niyo ba yon? Ang hari pumunta sa kanya, pinagsinungalingan niya. At napakabigat na katotohanan kung ating iisipin. A prostitute or an outcast, a Canaanite, an enemy of the Israelites, sinungaling pa, kung mag-isipin natin, ang isang sinungaling walang integridad, pero sa kabila nitong mga bagay na ito, na tinataglay ni Rahab, she was the first in this book of Joshua to believe. Siya yung unang nanampalataya. At naranasan niya yung sinasabi ting sola gratia. He was saved by grace alone. She was not made good first, then being saved. Hindi siya ginawang mabuti muna bago siya niligtas. But she believed. Nanampalataya siya. If you look at verses 8 to 13, basahin ko ang 8 to 13, ang sabi, before the men lay down, she came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. So makikita natin, verse 11, and as soon as we heard it, our heart melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God in the heaven above and on the earth beneath. So makikita natin yung kanyang pananampalataya. Sa narinig pa lang yung balita, yung mga Canaanites, yung mga tao sa Jericho, natakot na. Nakaramdam na ng nervyos. Pero si Rahab hindi. Bakit? Nagkaroon siya ng pananampalataya by hearing about the Israelites. By hearing about what God has done. Naisip ko kung sino to si Rahab, kung babalikan mo ang kasaysayan ni Adan, saan nakalagay si Adan? Si Adan nilagay sa isang napakagandang harden. Kumplito sa lahat ng bagay. Wala na siyang pangangailangan. Perfect yung pinaglagyan sa kanya ng Diyos. But Adam fall. Nahulog sa kasalanan. Ito ngayon, si Rahab, isang matatawag nating naninirahan sa isang kasa, si Brothel. Nananahan sa isang kasa dahil prostitute siya. Pero mapapansin natin, siya yung sumampalataya. Nagkaroon siya ng pananampalataya dahil narinig niya ang ginawa ng Diyos. Naniniwala siya sa kanyang nabalitaan na ang lupain ito ay binigay na ng Diyos sa inyo. Na kung papansinin natin, nakiusap nga sa mga espiya,
Huwag niyo akong kalimutan at ang aking sambahayan. Pag nakuha niyo na ang lupain ito. So maliwanag yung karanasan ni Rahab. Sa pamamagitan ng kanyang nararamdaman, makita na that covenant is not based on pedigree. Hindi pwede sabihin na ikaw ay anak ka ng Kristiyano. Maliligtas ka na. Hindi masabi ikaw ay maganda ang pangalan mo sa lipunan, sigurado ka ng kaligtasan. No. Hindi nakaugnay yan, hindi yan nakabase sa kung ano lahi mo. O gaano kalaki ang kasalanan mo. O gaano kabuti kang tao. Hindi nakabase sa lahi. Ang kaligtasan, the covenant of grace is based on promise. Ang Diyos ang nangako. Yung pangako ng Diyos, yung agreement ng Diyos, at saka sa taong nanampalataya, ay matatawag nating biyaya. That's covenant of grace. Na-imagine ko, ang ating Panginoon Kristo in the book of Luke chapter 19 verse 10. Ang sabi niya, for the Son of Man come to seek and to save the lost. Alam natin, ito ay nangyari sa tahanan ni Zacchaeus. Ang ating Panginoon Kristo hindi naghahanap ng matuwid na tao. So ibig ko sabihin, si Rahab, sa kabila ng kanyang pagiging marumi, outcast, prostitute, liar, lahat ng kasamaan, meron siya, nasumpungan niya ang biyaya ng Diyos. Na-imagine ba natin lahat? Yung ating karumihan sa harapan ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos Ama, the Father, that His Son, the only begotten Son, died for us. Tayo yung marurumi, tayo yung mga makasalanan ng hinanap ng Diyos. Pinangakuan niya na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, maranasin natin ang biyaya ng kaligtasan. And Rahab experienced the covenant of grace. Mapapansin din natin na in Joshua chapter 2 verse 18 and 19, basahin ko lang. Chapter 2 verse 18 and 19. Ang sabi dito, behold, when we come into the land, you shall tie this scarlet cord in the window through which you let us down. And you shall gather into your house your father and mother, your brother, and all your father's household. Then, if anyone goes out of the door of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we shall be guiltless. But if a hand is laid on anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. Makikita po natin dito. Ang sabi ng mga spies, sige, itali mo lang yung scarlet cord dyan sa bintana mo kung saan mo kami idinaan. Alam natin yung scarlet cord, it foreshadows the blood of Christ. No? Na nagtago sa atin from judgment. Ang punto ko lang, if God could save Rahab, lahat po tayo may pag-asa. Lahat ng mga makasalanan may pag-asa. All have this hope. Because grace does not look for the clean. It makes people clean. Napakagandang isipin natin ito. Hindi naghahanap ang Diyos ng malilinis na tao. Dahil tayo, wala namang malinis sa atin eh. Itaas nga ang kamay nung amin na malinis siya. Wala pong malinis sa atin. Nilinis tayo ng Diyos. Sa madaling salita,
There is always hope. Yung mga nag-alinlangan dyan, meron tayong pag-asa sapagkat only God can make us clean. Siya lang makapaglilinis sa atin. No? Napakagalagang bagay nito. It was experienced by Rahab, a prostitute, an enemy of Israel, isang sinungaling, an outcast, nakasumpong ng biyaya ng pagliligtas. At in fact, alam natin kung anong buhay ni Rahab. Naging bahagi siya sa lineage ni Christ. Na-imagine niyo ba yung isang marumi? Dahil nakapag-asawa siya, na naging anak niya si Boaz, na naging husband naman ni Ruth, na pinagmula naman ang lahi ni David, hanggang sa panahon ni Kristo. So ganun kabuti ang biyaya ng Diyos. Ganun kabuti, ganun ka, matawag nito, ganun ka epektibo ang biyaya ng Diyos sa buhay ng isang maruming tao. Once the grace of God touched the heart of a sinner, it cleansed him up para maging karapat-dapat sa Panginoon. At isang bagay pa na dapat nating malaman, faith always involves risk. Bakit ko po sinasabing when it comes to faith, it involves risk? Mapapansin natin in verses 5 and 6. And when the gate was about to be closed at dark, the men went out. I do not know where the men went. Pursue them quickly, for you will overtake them. But she had brought them up to the roof and hid them with the stalks of flax that she had laid in order on the roof. Pansinin natin. Isinara yung gate para walang makalabas, wala makapasok. Pero si Rahab, itinago na yung dalawang espiya sa bubungan niya. Dumating ang hari, tinanong siya. Na-imagine niyo ba? Nagsinungaling siya sa hari. Nagsabi siya na di sa direksyon mo siya nagpunta, para maiba ang direksyon naman maghahabol. Hindi nila makita yung mga espiya. Wala namang espiya umalis eh. Tinago niya eh. At dito mapapasin natin that Rahab risked his life by lying to the king. Nagsinungaling siya. Anong ibig kong sabihin? Rahab chooses faith rather than his allegiance to his king. Pinili niya yun. Pinili niya protektahan ng mga espiya ng Israel. Kahit pa malagay siya na maging traitor siya sa kanyang sariling bayan. Kahit pa maging traitor siya against her own city. Bakit? Because she believed in the God of Israel. Nanimpalataya siya sa Diyos ng Israel. Nagtago siya sa pangako ng Diyos. Kaya nyo? Kaya nyo maging traidor sa inyong bayan? Para lang sa Diyos? Sa ating pamahalan ngayon, ang daming gumagamit ng salita ng Diyos. May paluhod-luhod pa nga yung iba. Pero hindi makita sa buhay. Ang dami ngayon, mga hipokrito, ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling kapakanan. Dito, hindi sa sariling kapakanan, pinakikita ni Rahab, hindi bali akong mapahamak. Basta ako'y mananangan sa nalaman ko patungkol sa Diyos na Israel. Nagsinungaling siya sa hari nila. And that's treason. Pero wala siyang takot. Hindi siya natatakot. Because she hid in God's promise. She believed in God's promise. Tayo mga mananampalataya, sabi ni Apostol Pablo in Colossians chapter 3 verse 3, we are hidden in Christ. We are hidden with Christ in God.
Kaya po tayo mga mananampalataya. No, ito'y paglalarawan natin. How Rahab experienced the covenant of grace or grace from God. At naranasan natin lahat yun. At pahalagahan natin, pakamamahalin natin. Bigyan natin importansya yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Naalala ko yung preaching kanina umaga. Kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Iiyak pa si Pastor Joey nung maalala yun. Gusto ko na nga sabayang umiyak . Dapat ganun natin pinahalagahan yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paanong ginawa ng Diyos. Na-imagine ko kung gaano tayo kasama nung araw. Gaano tayo karumi nung araw. Binago tayo ng Diyos? No, hindi muna tayo binago ng Diyos. Pinaramdam ng Diyos na gusto niya. Tinawag ka niya sa pamamaraan niya. Kaya nga sabi ni Paul, you are saved by grace. You are saved by faith to grace. You are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Rahab was saved by grace through faith that the God of the Israelites is the God of heaven and earth beneath. So makita natin na napakahalaga kung paanong inilalarawan ng kwentong ito sa Joshua. Yung iniisip ko yung bubungan ni Joshua, ni Rahab para itong larawan ng isang taguan. Ang taguan ng mga makasalanan, taguan ng mga Kristiyano is the Lord Jesus Christ. We can hide para hindi tayo mapailalim sa kapuutan ng Diyos. So we can hide in Christ. And Rahab hide in the God of Israel. Kaya, ang punto ko, faith is not just belief. Hindi lamang ang pananampalatay, hindi lamang, ano ba ang Tagalog ng belief? Paniniwala. Kasi para magkaugnay, paniniwala, pananampalataya, pananalig, belief, ang dami, Pero faith is not just belief. No? Faith is hiding in God's promise while the world is angry. We hide ourselves in God through His promise. Church, may tanong ako. Para ma-examine din natin ang ating mga sarili. Mayroon ba kayong scarlet cord sa inyong mga buhay? Mayroon ba kayong scarlet cord na nakatali sa inyong mga bintana? Ay, siyempre, wala. Sagot kayo, hindi kami nagtatali ng scarlet cord sa bintana. Alam niyo po, bakit ko itinatanong ito? Because it is a public identification na ikaw ay nakaugnay kay Kristo. It is a proof, a public identification, kahit delikado nung araw, nung panahon nila, matatapang ang Kristiyano ngayon, mga Kristiyano nahihiya . Marami ngayon, hindi na makapagbitbit ng Biblia . Kaya, nung araw, pa nagsisimba tayo, ayun ko, kung may nakarana sa inyo, ang gustong dalhin Bible, maliit para maibubulsa. Dahil nahiyang makita na kabitbit ng Biblia. Ngayon, hindi na nahihiya dahil ang Biblia nasa cellphone na . Ang nangyayari niya, pagandahan na ng cellphone . Pero sa panahon nila, hindi sila natatakot na ma-identify sila kay Kristo. Hindi sila natatakot sa risk. Kaya nga sila mga madali silang hulihin . Hinahabol nga sila . Kasi hindi sila nahihiyang makilala. Kaya nga ang tanong ko, mayroon ba kayong scarlet cord sa inyong mga tahanan? Sa inyong mga buhay? That you can be identified in Christ.
O nagtatago tayo? Kailan tayo nagiging Kristiyano pag linggo? We have to have that public identification with Christ. Kahit delikado. Sa panahon nila, delikado. Mahirap maging Kristiyano noong panahon nila. The early church, first century church, mahirap maging Kristiyano. Kahit ngayon, sa mga lugar na walang pananampalataya at walang pananalig, walang pagkakilala sa Diyos, mahirap maging Kristiyano. Marami tayong nababalitaan. Anong mga lugar na yan? Kaya pati Biblia pinupunit na kung anong gustong pag-uusapan. Iniisa-isa by page na kung dadalhin. Pero hindi sila natatakot. They have the scarlet cord in them. Ang tanong natin uli sa ating mga sarili as we examine ourselves. Who are you hiding for Christ? Sino ang tinatago mo para kay Kristo? Kaya niya bang itago ang ating mga kapatid? Ang ating mga kapatid in prayer? Are we praying for our brothers? Are we hiding them in prayers? Are we encouraging them? While our brothers are in trouble, are we praying for them? O nakakalimutan na natin sila? Our brothers are pursued with troubles. Sila ba'y naitatago natin? O nai-expose sila natin? Rahab, hide these spies. Tayo kaya? Sinong naitatago natin para sa ating Panginoon Kristo? And do you believe that God can save you even if your background is Rahab's level? Naniniwala ka ba na kaya ka iligtas ng Diyos? Church, Christians, Rahab was not saved because she was good. She was saved because she believed. Kaya ito ay isang pagmumulat. Nung araw, paniniwala ko dahil sabi nga ng kapatid ko sa sobrang lagi ako nasa simbahan Ang sabi sa akin ng kapatid ko, Will, baka lumagpas ka na ng langit. Na-imagine ko nung araw na yon. Lagi ako nasa simbahan Choir member ako Lagi ako nasa simbahan, maghapon, inaabot, lalo na pag mga December. Lagi ako nasa simbahan, lagi kaming busy sa church. Kaya sabi ng kapatid ko, baka lumagpas ako ng langit. Kayo ba? Naibigay niyong buong panahon niyo sa Diyos. Napagsabihan ba kayo ng mga mahal niyo sa buhay, lalagpas kayo ng langit? Tandaan natin, we are saved not because we are good. We are saved because we believe. Sabi nga ni Rahab, the Lord your God, He is God in the heaven above and on the earth beneath. Yun ang pananampalataya. Alam niya. Kaya magaling din yung yung chismis. Chismis tong narinig ng Kanaan ng Jericho. Chinichismis ng mga taong nakabalita yung ginawa ng Diyos sa Red Sea, kung paano tumawid ang mga Israelita nang hinahabol sila ng Pharaoh. Tapos nabalitaan din nila kung paanong dinurog ng mga Israelita yung 2 hari beyond Jordan. Na-chismis sa kanila Narinig na mainam pala yun. Pagka nag-chismis ka sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo, marami palang maniniwala. Narinig ni Rahab Si Rahab, nung marinig niya yung nangyayari, sumampalataya siya. Yung mga kasyudad niya, tagalungsod niya, nung marinig yung balita, nangatakot. Hindi na nampalataya, natakot. Kaya yun ang kaibahan kay Rahab sa kanyang mga kababayan.
At hindi siya nahiyang ilagay. Imagine ba, maglagay ka ng cord sa bintana, daraan yung mga kababayan mo, kikita, aba, si Rahab, iba na kinakampihan ito. Hindi siya natatakot sa ganun. Mas pinahalagahan niya yung pangako ng Diyos. Hindi siya natakot, maaaring magalit sa kanyang mga hari, maaaring magalit sa kanyang mga kababayan. He put the red cord on his window to prove that he is now belong to God. Kaya kahalintulad po sa atin. Naligtas tayo hindi dahil sa tayo mabuti. We are saved because we are tied to the scarlet cord, which is the blood of our Lord Jesus Christ. Naligtas tayo dahil sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Yun ang dapat natin laging isipin. Hindi dahil sa mabuti tayo. Hindi dahil sa marami tayong ginawa para sa Panginoon. Hindi dahil sa tayo maraming ministeryo. Hindi dahil sa marami tayong alam na talagang marami ka ng doktrinang nabaon na ang isip mo sa mga doktrina mo. Not because of so many doctrines that is being put into your mind. You are saved because you believe. Hindi dahil sa napakarami mo ng alam. Pwede kang maraming alam sa doktrina. Kung hindi mo na ipinamamuhay, walang silbi ang doktrina mo. Yung walang alam sa doktrina, pero ipinamumuhay yung kanyang pananampalataya, mas nakakasigurado pang ligtas yung tao. Well, hindi ko binabaliwala ang doktrina, napakahalaga niyan. Pero kung puro doktrina lang ang bumabalot sa iyo, at hindi mo na isinapamuhay, sayang ang doktrina mo. Yung karanasan ko nga sa Bule, at kagagaling ng mga pastors doon. Meron sa plaza doon, nag-iipon yung mga pastors, ang gagaling. Pagalingan sila ng doktrina nila. Baba natin yung isa, ikaw ba? Nagtapos ka, marunong ka bang mag-Grigo? Sagot niya, hindi nga ako marunong mag-Grigo. Magaling naman ako sa, yung isang salita? Hebrew. Marunong ka ng Hebrew? Hindi. Grigo ako, marunong ako. Tapos ang dami nilang pinagtatalunan. Pero hindi mo makita sa buhay. They want to learn lots of things about Christianity, but do not want to live as a Christian. Si Rahab, magandang halimbawa. Sa kabila ng kanyang pagiging marumi, outcast, but because of her faith, hindi siya nahiyang makita, hindi siya natakot na matreason siya, mapagbintangan ng treason, na traidor sa kanyang bayan. Huwag lang siya maging traidor sa Diyos na kanyang pinanampalatayanan. So we have to live. Christians. Sabi nga kanina we have new identity. Nung itinuro ko yung identity, you have a new identity. You are now a Christian. Christ is in you. That is your identity. You have to live according to that identity. Kaya church, maigsi lang, pahabayan ko. Pahabayan natin. May mukhang maigsi lang, Roel, I will close na. Church, ang halimbawa ni Rahab ay maliwanag para sa atin bilang mga mananampalataya. We are saved not because we are good, but we are saved because we believe. At walang makasalanan na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kahit sa gitna ng mga makasalanang tao, may tao ang Diyos diyan, at yan tao ng Diyos na nariyan sa maraming makasalanan na yan, kukunin niya dahil Kanya yan.
Kinuha niya si Rahab dahil si Rahab ay kanya. Pinili niya. Kagaya natin, pinili din tayo sa napakaraming tao sa mundong ito. Tinawag ka sa pangalan mo. Tony Velasco, akin ka. Sumampalataya ka. You cannot resist the grace of God, and that is irresistible grace. Tinawag ka ng Diyos sa pangalan mo dahil ikaw ay para sa Kanya. Tumayo ka sa pangalan yan bilang Tony Velasco, ang Kristiyano. We are Christians. Why? Because we died and we are saved by the blood of the Lord Jesus Christ. Where is that scarlet cord na ibinigay ng Diyos sa atin? Para dumating man ang paghatol ng Diyos, ikaw ay lalaktawan. In the book of Genesis, nung dumaan yung anong book ba yon? Exodus? Nung dumaan yung angel of death, yung may mga blood nilalagpasan. Meron ngang usapan sa pamilya ni Rahab eh. Okay, ipunin mo yung sambahayan mo. Diyan lang kayo sa bahay niyo. Ilagay mo yung tira dyan. Huwag kayong lumabas. May kondisyon. Diyan lang kayo. At kung may manakit sa inyo, sagot namin. Pero pag lumabas kayo dyan, bahala na kayo. Huwag kayong lumabas. Let us not. No? Huwag tayong lumabas. Sa kung saan ka nilagay ng Diyos, diyan ka na. Hindi ka niya pababayaan. Sa church, ang challenge po natin, sa ating pakikibahagi sa gawain ng Panginoon na Kanyang pinasimulan at Siya ang gumagawa sa ating pakikibahagi, ipakita natin sa marami, makita nila na tayo ay totoo. Tayo ay kay Kristo. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay mamamayan ng langit. Niligtas tayo not because we are good, but because we believe. Let us pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat sapagkat sa kabila ng aming pagiging mga makasalanan, inabot mo kami. You called us by name at ipinaranas mo sa amin ang iyong pagliligtas. At ang iyong biyaya ay hindi namin matanggihan. Napakamakapangyarihan ng pagtawag mo sa bawat isa. And we hope na kami maging buhay na patutuo, na ang buhay namin ay para sa iyo. Na huwag kaming mahiya, na itali sa aming mga bintana ang scarlet cord na ito upang ma-identify kami na kami ay sa inyo. Like Rahab, naway mga kapatid namin na nag-alinlangan pa, maranasan din nila na magtago sa iyong presensya at tanggapin ang iyong biyaya ng pagliligtas. Kaya nga po, Panginoon Diyos, salamat sa napakaraming mga tao. Isa kami sa mga tinawag ninyo sa kaligtasan. At hindi namin pagsisikapan, Panginoon Diyos, na mamuhay na karapat-dapat sa inyo. Gagawin namin mamuhay na karapat-dapat sa inyo. Kaya salamat po. Salamat sa inyong kabutihan loob. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.